Basahin natin Revelation chapter 6 verse 1 hanggang 2. Nakita kong tinanggal ng tupa ang una sa 7 selyo na nakarol yung kasulatan at narinig kong nagsalita sa tinig na parang kulog ang isa sa 4 na buhay na nilalang. Halika, ang sabi niya. Nang tumingin ako, nakita ko ang isang puting kabayo na nakasakay sa kabayo ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at umalis siya upang lumusob at magtagumpay sa pakikipagdigma. Ang unang selyo, lumitaw po ang horseman na merong pana ay nagsisimbolize ng peace. Nakasakay siya sa puting kabayo. Siya yung lilitaw na Antikristo sa huling panahon na dadayain ng maraming tao. Sa binasa natin, meron siyang hawak na pana, binigyan siya ng korona at umalis siya upang lumusob at magtagumpay sa pakikipagdigma. Marami siyang madadaya, marami siyang matideceive. Papakita siya ng mga kababalaghan, himala kasi sa panahon na iyan, wala na pong mangangaral. Kinuha na sa rapture. Matitira na lang po dyan yung Antikristo. Kaya yung Antikristo na yan, magpapanggap na magbibigay ng kapayapaan, marami siyang madadaya, kaya po marami pong madideceive. Revelation chapter 6 verse 3 hanggang 4. Nang tanggalin ng tupa ang ikalawang selyo, narinig kong sinabi ng ikalawang buhay na nilalang, halika. At lumitaw ay 10 kabayo na nakasakay ay binigyan ng malaking espada at kapangyarihan upang magpasimula ng digmaan sa mundo at magpataya ng mga tao. Yan yung pasimulang digmaan sa 7 years of tribulation. After po ng kapayapaan, pagkatapos po nun ay magkakaroon ng matinding digmaan. Lilitaw ang Red Horseman na merong sword na pagpapakita po na magkakaroon ng matinding digmaan sa buong mundo. At sa digmaang ito ay maraming mamamatay. Dadanak ang dugo dahil sa pangalawang selyo. Revelation chapter 6 verse 5 hanggang 6. Nang tanggalin ng tupa ang ikatlong selyo, narinig kong sinabi ng ikatlong buhay na nilalang, halika. At nakita ko ang isang itim na kabayo. Nang nakasakay ay may hawak na timbangan. May narinig akong parang tinig mula sa 4 na buhay na nilalang at sinabi sa nakasakay sa kabayo, itaas mo ang presyo ng pagkain. Ang presyo ng 1 kilo ng harinang trigo ay dapat 1 araw na sahod. At ganoon din ang presyo ng 3 kilo ng harinang cebada. Pero huwag itaas ang presyo ng langis at alak. Pagkatapos matinding digbaan at maraming namatay po, magkakaroon ng taggutom dahil sa supply ng pagkain. Lilitaw dito yung Black Horseman na may hawak na timbangan. Magkakaroon ng matinding taggutom. Magkakaroon ng hirap ng pagkita ng pera. Hirap na magbenta dahil po sa matinding kahirapan na yan sa pagtatatak ng 666. Kasi mahirap kumita ng pera, mahirap ding humanap po ng pagkakakitaan kung wala kang tatak ng Antikristo. Revelation chapter 6 verse 7 hanggang 8. Nang tanggalin ng tupa ang ika-4 na selyo, narinig kong sinabi ng ika-4 na buhay na nilalang, halika. At nakita ko isang maputlang kabayo, ang pangalan nakasakay ay kamatayan. At kasunod nito ang Hades. Binigyan sila ng kapangyarihang patayin ng ika-4 na bahagi ng populasyon ng mundo sa pamamagitan ng digmaan, gutom, sakit at mababangis na hayop. Lilitaw yung maputlang mga ngabayo o yung pale horseman na may nakalagay na pangalan na makikita sa kanya. Ang pangalang ito ay kamatayan. Sa binasa natin, nakasunod sa kanya yung Hades, patikim ng impyerno. Ibig sabihin, 1/4 ng populasyon ng mundo ay mamamatay dahil sa matinding digmaan. Mamamatay rin ang mga tao dahil sa salot, mamamatay sa gutom at mamamatay sa mga mababangis na hayop. Revelation chapter 9 verse 1. Nang tanggalin ng tupa ang ikalaming selyo, nakita ko sa ilalim ng altar ang kaluluwa ng mga taong pinatay dahil sa tapat na pangangaral nila ng salita ng Diyos. Sumigaw sila ng malakas, Panginoong makapangyarihan, banal at tapat, gaano pa po kami katagal na maghihintay bago nyo hatulan ng parusahan ang mga taong pumatay sa amin. Bawat isa sa kanila binigyan ng puting damit at sinabihang maghintay ng kaunti pang panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kapwa naglilingkod sa Diyos na papatayin din tulad nila. Sa 5 selyo na pagbukas at pagtanggal, lumitaw po at pinakita kay Juan yung mga kaluluwa ng mga Kristiyanong martir na pinahirapan, tribulation, yung mga hindi nagpatatak, yung mga naiwan sa rapture ngunit nanindigan na. Ito yung martir na sinasabi. Pwedeng patayin yung pamilya mo, papatayin sa harapan mo, papahirapan at hindi magugustuhan ng maiiwan sa rapture na Kristiyano ang mangyayari. Pero sa mga nanindigan
din po at namatay nakita po sa 5 seal. Revelation chapter 6 verse 12 hanggang 14, nang tanggalin ng tupa ang ika-6 na selyo, lumindol ng malakas, nagdilim ang araw na kasing itim ng damit na panluksa at pumula ang buwan na kasing pula ng dugo. Nahulog sa lupa ang mga bituin na parang mga hilaw na bunga ng igos na hinahampas ng malakas na hangin. Naalis ang langit na parang binilot na papel at naalis din ang mga bundok at isla sa kani-kanilang kalalagayan. Sa pang-anim, dito magkakaroon ng napakalakas na lindol. Yung araw magiging itim, yung buwan magiging kulay pula na parang dugo. Yung mga meteorites sa langit ay maglalaho, mawawala, magbabagsakan, pati yung bundok at isla aalis sa kanilang mga kalalagyan. Napakatindi po ng mangyayari. Sunod-sunod na pangyayari, sunod-sunod na tribulation at kapighatian, pati yung mga kalikasan ay mayayanig sa kanilang kalalagayan. Ito yung mangyayari sa pang-anim na selyo. Revelation chapter 7 verse 1, nang tanggalin ng tupa ang ika-7 selyo, tumahimik ang langit ng mga kalahating oras. Dito sa pang-7 nagkaroon ng katahimikan sa loob ng 30 minuto. Kung nabasa natin yung 5 seal, na nakita yung kaluluwa ng mga nahirapan na pinatay po dahil hindi nagpatatak sa mark of the beast, biglang binuhos Panginoon ng kanyang galit doon po sa pang-anim na seal. Ibig sabihin meron siyang pakialam doon po sa mga mananampalatayang natira na nahirapan. Meron pa talagang tsansa na magsisi, pero matindi na yung kapighatian dahil nandito na nararanasan yung Great Tribulation. Pagkatapos ng 7 seal, dito papasok yung 7 trompeta. Dito papakita kapag inihipan ng 7 anghel yung 7 trompeta, ang mangyayari po sa buong mundo. Revelation chapter 8 verse 2, pagkatapos nakita ko ang 7 anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos, ang bawat isa sa kanila binigyan ng trompeta. Revelation chapter 8 verse 6, nakahanda na ang 7 anghel upang patunugin ang kanilang mga trompeta. Revelation chapter 8 verse 7, nang patunugin ng unang anghel ang kanyang trompeta, umulan ng yelo at apoy na may halong dugo. Nasunog ang 2 bahagi ng lupa, ang 2 bahagi ng mga kahoy at ang lahat ng damo. Sa paghihip ng unang trompeta, uulan po dito ng yelo. Kaya yung mga nararanasan po ng bawat bansa sa panahon natin, shadow po yan na magaganap po sa tribulation. Pinapakita na merong darating na kapighatian. At sa paghihip ng unang trompeta, uulan ng napakalalaki, bloke-blokeng yelo. Uulan din po ng mga dugo. Masusunog ang 1/3 ng lupa, puno at damo sa buong mundo. Revelation chapter 8 verse 8 hanggang 9, nang patunugin ng 2 anghel ang kanyang trompeta, bumagsak sa dagat ang parang malaking bundok na nagliliyab at naging dugo ang 3 bahagi ng dagat. Namatay ang 3 bahagi ng mga nabubuhay sa dagat at nawasak ang 3 bahagi na bilang ng mga sasakyang pandagat. Naging dugo po ang 3 bahagi ng karagatan sa buong mundo. Sa pangalawang paghihip ng trompeta, magkakaroon po ng dugong dagat. 1/3 sa lahat po ng dagat sa buong mundo ay magiging dugo at maraming mamamatay na nabubuhay sa ilalim ng karagatan. Ibig sabihin magkakaroon ng matinding labanan or magkakaroon po ng pagbuhos ng langis doon sa karagatan. 1/3 ng bahagi ng mundo ay magkakaroon po ng langis na mabubuhos. Dito po tinitingnan ng ibang mga Bible scholar na mangyayari po sa Great Tribulation. Revelation chapter 8 verse 10, nang patunugin ng 2 anghel ang kanyang trompeta, nahulog mula sa langit ang isang malaking bituin na nagliliyab na parang sulo at tumama sa 2 bahagi ng mga ilog at mga bukal. Ang pangalan ng bituin ay mapait, kaya pumait ang 2 bahagi ng tubig at maraming taong namatay nang nakainom ng tubig na iyon. Mapapansin nyo dito ang pagpait ng 2 bahagi ng buong mundo ay hindi nanggagaling mula sa ilalim ng karagatan, kundi magmumula sa langit at makikita po ito na babagsak na nagliliyab at papangalanang mapait. Sino man ang uminom ay mamamatay, hindi lang hayop kundi tao. Meron ng global conflict dito kasi nauna na ang 7 selyo. Pero sa pangatlong trompeta na pag-ihip ng anghel, magiging mahirap, kaya mapapainom ang tao sa mga tubig o yamang tubig sa buong mundo. Kaso nga lang, sa 2 bahagi dahil tumama doon ang mapait na bituing nalaglag mula sa langit, hindi mainom. At kung mainom man to, mamamatay. Hindi lang hayop, pati ang tao.
Revelation chapter 8 verse 12, nang patunugin ng ika-4 na anghel ang kanyang trompeta na pinsala ang ikatlong bahagi ng araw, ang ikatlong bahagi ng buwan at ang ikatlong bahagi ng mga bituin. Kaya nabawasan ang mga liwanag nito na wala ikatlong bahagi ng liwanag sa araw at sa gabi. Verse 13, pagkatapos nakita ko ang isang agila na lumilipad sa himpapawid at sumisigaw ng malakas. Nakakaawang nakakaawa ang mga nakatira sa lupa kapag pinatunog na ng tatlo pang anghel ang mga trumpeta nila. Magtataka ka kasi walang naapektuhan mula sa lupa, pero merong nangyaring phenomenon sa ikalawang langit na ang araw, buwan, bituin ay nawala ang liwanag, kaya nagdilim ang buong mundo. Alam nyo kung bakit? Kasi kaligim-lagim ang mangyayari sa tatlo pang trumpetang natitira kapag inipan ng pang-5, pang-6 at pang-7. Kaya pinadilim dahil hindi magugustuhan ng mangyayari sa buong mundo. Kaya nakapagsalita rin ang hayop na agila habang lumilipad, nakalagim-lagim at kaawa-awa ang mga nakatira sa lupa kapag pinatunog na ng tatlo pang anghel ang mga trompeta nila. Revelation chapter 9 verse 10 hanggang 11, ang buntot nilang tulad ng sa alakdan ay may kapangyarihang manakit sa mga tao sa loob ng 5 buwan. May haring namumuno sa kanila, ang anghel nagbukas ng pintuan sa kailaliman. Ang pangalan niya sa wikang Hebreo ay Abaton at Apolyo naman sa wikang Griego. Mula sa abyss, lalabas po ang napakaraming balang na magdidilim po sa buong kalangitan. Ang balang na ito hindi katulad ng nasa Egypt na sumira at puminsala lang sa pananim. Hindi rin ito yung balang nararanasan sa bawat bansa sa mundo natin sa kasalukuyan. Ang mga balang na ito ay hindi pipinsalain ang mga pananim. Ang papahirapan nila ay yung mga tao, tutorturin. Hindi ito itsura ng insektong balang. Sinaysay sa Revelation yung nakakatakot na itsura kung ito talaga ay literal na makikita at lilitaw mula sa abyss sa pamumunuan po ng isang fallen angel na si Apollyon. Kung mapapansin nyo, ang papahirapan ng mga balang na ito yung mga may tatak na 666. Revelation chapter 9 verse 12 hanggang 21. Tapos na ang unang nakakatakot na pangyayari, ngunit may dalawa pang parating. Napaturugin na ika-6 na anghel ang kanyang trompeta, narinig ko ang isang tinig mula sa mga sulok ng gintong altar na nasa harapan ng Diyos. Sinabi ng tinig sa ika-6 na anghel na may trompeta, pakawalan mo ang 4 na anghel na nakagapos doon sa malaking ilog ng Euphrates. Kaya pinakawalan ng 4 na anghel na iyon, inihanda sila noon para sa oras na iyon upang patayin ang ikatlong bahagi ng sangkatauhan. Narinig ko ang bilang ng mga hukbo nilang nakasakay sa kabayo ay 200 milyon. Tatlong salot ang papatay sa ikatlong bahagi ng mundo. Dito natin mapapansin mga kapatid na yung pagbaba ng level ng anyong tubig katulad ng ilog Euphrates sa panahon natin ay shadow po sa magaganap na Great Tribulation. Sapagkat sa Great Tribulation talagang tuyot po yan dahil dadaanan yan ng hari ng silangan na titigma sa Battle of Armageddon. Revelation chapter 16 verse 2. Kaya humayo ang unang anghel at binuo sa lupa ang laman ng kanyang sisidlan at nagkaroon ng masasakit at nakakapandiring mga sugat ang mga taong may tatak ng halimaw at sumamba sa imahen nito. Dito lahat nakapagpatatak po ng mark of the beast ay magkakaroon nakakapandiring sakit. Ito yung pigsa. Napakaraming po sa buong katawan. Kung bakit marami pong natatakot, baka daw natatakot na sila ng 666 sa panahon natin. Dahil ito yung mangyayari, nabasa nila ito, kaya ayaw nilang magpatatak, pero hayagan po ang pagpatatak ng mark of the beast sa noo at sa kamay. Kung wala ka po nito, hindi ka magkakaroon ng ganitong salot. Hindi ka magkakaroon nito. Bukod doon, kung nanampalataya ka sa Panginoon, hindi mo na mararanasan yung ganitong kapagyarihan kasi kinuha ka na sa rapture. Mararanasan ang Great Tribulation ng mga bagay na ito pagkatapos ng rapture. Revelation chapter 16 verse 3, binuhos ang kilawang anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa dagat. At ang dagat ay naging parang dugo na patay na tao at namatay ang lahat ang nilalang sa dagat. Naging dugo na ang lahat ng karagatan. Ang dami ng namatay na living creatures po doon sa ilalim ng dagat. Dito katulad ng 7 seals. Sa 7 seals po, 1/3 lang ng karagatan ng buong mundo. Dito po, lahat ay naging dugo na. Verse 4, pagkatapos binuhos na ikatlong anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa mga ilog, mga bukal at naging dugo ang lahat ng mga ito. Matindi po ang mangyayari sa third bowl. 7 seal, 1/3 lang ng karagatan sa buong mundo ang naging dugo. Dito po, lahat na ng dagat ay naging dugo sa second bowl. Pagdating dito sa third bowl, pati ilog, bukal, lahat po ng uri ng tubig ay magiging dugo. Hindi na napakinabangan yung mga pwedeng makain po sa ilalim ng dagat na nabubuhay na hayop. Pagdating po sa inumin, hindi na rin makakainom kahit saan.
Revelation chapter 16 verse 8, ibinuhos ang ikaapat ng anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa araw at naging mainit ang sikat ng araw kaya napaso ang mga tao. Dito sa pang-apat na bowl, magiging matindi yung init. Hindi sila makakalabas ng bahay. Kung dito po nararanasan natin sa kasalukuyan yung global warming, yung climate change po, shadow po yan mga kapatid ng darating na tribulation. Dahil sa pang-apat na bowl, magiging matindi yung init. Maraming mapapaso. Hindi lang mapapawisan. Panahon natin mga kapatid, matindi na init. Pagdating ng tribulation, wala pa sa impyerno pero magiging matindi po yung init na mararanasan ng mga taong maiiwan po sa rapture. Revelation chapter 16 verse 10, ibinuhos ng ikalimang anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa trono ng halimaw at nagdilim ang buong kaharian nito. Napakagatlabi ang mga tao dahil sa hirap ng dinaranas nila. Magkakaroon ng matinding kadiliman sa trono ng Antikristo nung halimaw at papakagatlabi ang mga tao. Kapag napakagat ng labi ang tao, matinding kirot at sakit ang mararanasan po. Ibinuhos ng ika-6 na anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa malawak na ilog ng Euphrates. Natuyo ang ilog upang makadaan doon ang hari mula sa silangan. Dito natin mapapansin mga kapatid na yung pagbaba ng level ng anyong tubig katulad ng ilog Euphrates sa panahon natin ay shadow po sa magaganap na Great Tribulation. Sapagkat sa Great Tribulation talagang tuyot po yan dahil dadaanan yan ng hari ng silangan na titigma sa Battle of Armageddon. Revelation chapter 16 verse 17 hanggang 21, ibinuhos ng ikapitong anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa hangin at may narinig akong sumisigaw mula sa trono sa templo na ganap na ang lahat pagkatapos kumidlat, kumulog, umugong at lumindol ang napakalakas. Walang ganong kalakas na lindol sa buong kasaysayan ng tao. Iyon ang pinakamalakas sa lahat. Ang dakilang lungsod ng Babylonia ay nahati sa tatlo at ang mga lungsod sa lahat ng bansa ay nawasak. Tinupad ng Diyos ang sinabi niya tungkol sa mga taong nakatira sa lungsod ng Babylonia. Kaya dumating na sa kanila ang parusa ng Diyos dahil sa matinding galit niya. Naglaho ang lahat ng isla, naglaho rin ang mga bundok. Inula ng mga tao ng malalaking tipak ng yelo. Tumitimbang na 50 kilo bawat tipak at nilait ng mga tao ang Diyos dahil sa matinding salot na iyon. Hindi masama ang Panginoon kasi pinakita at pinaliwanag sa atin kung ano ang mangyayari po sa darating na panahon. At ayaw ng Diyos na maranasan natin yan. Kaya nga po, merong tagapagligtas si Jesus. Tandaan po natin, ang Diyos po natin ay tagapagligtas. Kaya kung sino man tumanggap sa Kanya ay maliligtas po. Ayaw ng Diyos na maranasan natin ang tribulation na ito. Kaya naman po, binibigyan niya tayo ng pag-asa. Binibigyan niya tayo ng kaligtasan. Ito po ay libre lang. Tanggapin natin si Jesus, pagsisihan natin ang mga nagawa nating kasalanan at lumakat tayo sa kanyang kalooban. Nais ng Diyos na tagapin mo siya, isang maiksing panalangin na kagaya nito. Pwede mo ipikit ang iyong mata at sabayan mo ako sa ganitong panalangin. Sabihin mo, Panginoon, salamat po sa inyong pag-ibig, kayong daan, tuwanan at buhay. Tinatanggap ko po kayo bilang Diyos, tagapagligtas ng aking buhay. Patawad po kung nakagawa ako ng kasalanan, simula na ako'y nag-aisip hanggang sa oras na ito. Tulungan niyo po ako na mamuhay ayon sa kalooban ninyo, Panginoon. At anuman, Panginoon, struggle, anuman pinagdadaanan ko, iniwala po ako na kayo, Panginoon, ang tutulong sa lahat ng ito. Wala pong imposible sa inyo. Salamat po kung amin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Gusto ko magpasalamat sa iyo kapatid, nakarating sa huling part ng video ito. Nakatulong nawa sa iyo yung pinag-aralan po natin. Maglilalim ng ating pananampalataya ito at lalo natin panghawakan ng mga pangako ng Panginoon.